Okay, hello po. Rinig po ba yung audio? Hello po. Rinig po ba yung audio? Hello po. Okay. Visible po ba yung screen? Visible po ba? Okay lang, konbanwa minasan, okay. Bale kahapon natapos yung topic na natin about sa mga norimas, ganyan, orimas. Then, I think yung samasyo is hindi pa din natin tapos or natapos naman pero hindi ko alam kung ano kasi kung naintindihan yung iba, eh. Pero yon dun natapos yung topic natin kahapon. Then, this time is halos ano, related din sa masyo siya 'no, okay. Then may konting pagkakaiba lang siyempre. Okay. Okay, open po natin sa ano, sa lesson 5 po na topic po natin 'no. Okay po. Let's start na po siguro, hindi natin maantay yung iba, sayang po kasi oras. Okay 'no, yung topic natin last time 'no, is about po saan? About dito sa ano 'no, nag-start tayo dito sa, hmm, wait lang po 'no. Ayan, dito sa eto nung last week pa 'to, itong mga place of direction, mga ganyan. Then yung pinakakahapon is, dito tayo nag-start sa vehicle ni Norimas and vehicle o Orimas po 'no, diyan tayo natapos. Then dito po sa Masyo, okay. Ayun 'no, tapos din tayo dito sa Masyo. Then this time naman 'no, okay 'no, last time na topic natin yung Masyo, ang ibig sabihin niya sa English, it's let's po 'no, let's. Nag-i-invite ka sa isang tao or sa marami, mapa-singular or plural depende pa din naman 'yan, eh, 'no, kung ano yung gagamitin mo 'no, okey. Pero minsan pagka sinabi kasi natin let's, eh, minsan madami, eh, plural ang nangyayari, eh. Pero not always naman kasi minsan naman, tara kain tayo, let's eat, parang gano'n. Minsan isa lang din naman niyayaya mo 'no or ini-invite mo, okey. Proceed na tayo sa another topic po natin, okey. Then eto ang conjugation lang naman nito 'no, omit mo lang yung mas, then palitan mo ng masyo. Kunyari tabi mas, omit mo yung mas, palitan mo ng masyo, okey. Kaya naging tabi masyo, let's eat 'no. Okey, sensei eto naman sensei ano 'to, yung masenka sensei. Okey sensei, saan ba gagamit yung masenka na yan sensei? Okey, same din yan 'no, once na nag-i-invite tayo ng isang tao or kung sino man yan na gawin yung action kasama ka, okey 'no, or ini-invite mo nga. Na kunyari, inom tayo ganyan, kain tayo gano'n. Ang gagamitin mo dun 'no, is must-send. Ine-negative muna natin na must-send then mag-add tayo ng ka na pang-interrogative po 'no. Okey, ba't ganyan since naka-negative? Siyempre sa English natin 'pag nag-i-invite tayo, "Tara kain tayo." Hindi naman mag-i-invite tayo na, "Hindi ka ba kakain?" Parang gano'n na 'di ba, hindi naman tayo mag-invite sa Tagalog ng gano'n or sa English version man na hindi tayo nag-i-invite ng, negative 'di ba? Dahil sa Hapon 'no, or sa Japanese 'no, 'pag nag-i-invite tayo is naka-negative po. Okey, kaya naka-masen yan then particle ka 'no. Bakit sensei? Kasi may reason sila diyan na alam niyo naman ang mga Hapon is ano yan din sa nasa paligid 'no, yung parang kino-considerate nila yung nasa paligid nila once na naaabala. Pero kung hindi naman sila naaabala, walang pakialam ang mga Hapon 'no, parang bahala ka sa buhay mo kumbaga. Pero kung maaabala ka sa action nila, marami silang ano, marami silang mga rules na ginagawa like dito, um mag-i-invite ka siyempre iko-considered mo yung ano, kino-considerate mo yung ano, yung tao na ini-invite mo kung gusto ba talaga sumama or hindi. Then yun ang reason nila. 'Pag naka-negative kasi ang chance dun puwede siyang tumanggi. Pero unlike 'pag naka-positive kasi minsan, "Kain tayo." Pagka in-invite mo na gano'n siyempre minsan nakakahiya 'no, parang ini-invite ka in positive way kasi. Pero in negative way, yun yung reason nila 'no, ng mga Hapon ba't naka-negative once na nag-i-invite. Okey, ano ba ibig sabihin nito? This negative question sentence is used to politely invite someone to do something, okey 'no, kasama ka 'no? Okey. When "masyo" is used, the one invited is not forced to accept the offer. Like ito nga, yung sabi ko sa inyo, ito yung isang rules nila diyan, kung ba't gumawa sila diyan 'no, hindi siya sapilitan na gawin yung action unlike dun sa masyo 'no, parang, "Let's eat," parang gano'n, parang pipilitan ka, "Sige kain na tayo," parang gano'n. Therefore,
giving him or her a chance to deny it. Yun nga, pwede kang tumanggi once na nakamasin ka. Siyempre naka-negative way yan, eh, 'no? Gano'n lang po siya ang pinagkaiba niya sa masyo, 'no? Okay. Then paano natin siya gagamitin? Madali lang, 'no? "Koyo, nomimasen ka?" Okay. Ang ibig sabihin niya, "Would you like some coffee?" Gusto mo ba ng ano, kape? Parang gano'n. "Gusto bang uminom ng kape?" Parang gano'n ang ibig sabihin niyan, ka. Then ang reply mo, "Ah, sige inom tayo." Then yun, puwede mong gawin yung masyo, "Let's drink 'to." Gano'n lang siya. "Konban,一緒にレストランで食べませんか?" Okey, niyaya niya 'no? Okey, "Tabemasen ka?" Naka-negative tayo ng masen ng ano, ng mass form 'no? Then mag-a-add lang po tayo ng ka, then particle de, ano yung particle po det po dito, sa tanong natin? Ano yung particle de po dun? 'Di po nakakatanda? Ano po yung particle de dun? Ayan po, oh. "Konban一緒にレストランで食べませんか?" Ano yung particle de po dun? Place po. Place po ata. Okay, place, ano pong place? Place? Restaurant. Place where the action occur. Okay na, tama yun 'no, tama naman kayo dun, place of action, particle de. Kung saan nangyari yung ano, yung kung saan sila kakain siyempre particle de yan 'no, place of action 'no. Okay, tama, tama po yun. Okay. Then, ano ba yung issue ni Sensei? Ano yung issue ni na yan? Although na-encounter na natin yan last time 'no, yung issue ni ang ibig sabihin kasi niyan is yung, together niyo gagawin yung isang bagay 'no. Okay. Kaya po once na may issue niya matic yan. 'Pag ginamit niya 'yan, kasama siya, yung isang tao, dalawa dalawa kayong gagawa ng isang action 'no. Okay, "Sumimasen ga, konban konban wa chotto." Okay, eto naging negative 'to 'no, "Sumimasen ga, konban wa chotto." Then like sabi ko nga sa inyo last time 'no, once na gumamit tayo ng chotto, matic 'yan, nagde-decline na tayo ng ano, nagde-decline na tayo ng invitation 'no. Okay, kasi nag-sumimasen na siya, eh, sorry 'no. Okay, then this night daw 'no, is, chotto parang nag-aano siya, mm, yun nga nagdadahilan pero once na kasi na sinabi natin na chotto talaga matic na kasi talaga yan na parang ano yan nagde-decline na kasi talaga agad siya. Kaya no need na mag-reason dito after ng chotto. Then matic na alam na once na cho pa nga lang na bibigkas mo diyan matic na alam na ng kausap mo yun na ano, na dine-decline mo na chotto. Then kung nag-question siya after mo ng chotto, nag-question sa'yo ng ano ng, "Oh, bakit? Ba't 'di ka sasama?" Then dun ka na siyempre na magre-response na ganito, ganito, dun ka lang magdadahilan. Pero ang mga hapon kasi, usually hindi na magtatanong yan ng ano, ng like yung mga masyadong personal na 'pag sinabi mong "Cho toyo taigarimasu, may schedule ako." Matic yun 'no? Okey. Okey, yun lang naman 'no, anong pinagkaiba ng masen saka sa masyo? Siyempre yung masen mas polite siya kasi ano, eh, binibigyan ng chance na tumanggi. Or ano, mag-decline yung ano, yung ini-invite mo. Then yung sa masyo kasi, let's eat, parang gano'n na parang rekta, eh. Parang wala ka ng tanggi-tanggi dun, eh, 'no, gano'n yung mangyayari. Then yun, kung in-invite ka ng masen ka, wala namang problema kung masyo ang gagamit mo, sige inom tayo, parang gano'n. Gano'n ang mangyayari sa kanya 'no. Okey, sample po tayo ng masen ka. Then any invitation naman niya 'no, madali lang din naman yung topic, ine-negative mo lang ng ano, ng mass form 'no. Pagka negative mo ng mass form, ang mangyayari dun, mag-a-add ka lang ng ka, yun invitation na yun. Kunyari, kain tayo, punta tayo dun, mga gano'n situation lang. Basta nag-i-invite, isipin natin kahit anong invitation na situation, puwede siyang paggamitan 'no, gano'n lang po siya. Any question po about ito? Gawa po tayo sample. Start po tayo kay Ma'am Angel, then si Sir Marvin, then si Ma'am Jenny kung gusto po. Go ahead lang po.
Kahit po sample po tayo. Medyo madali lang naman po yung topic. Huwag niyo na pahabain yung sentence po. Kung gusto natin lagyan ng ano, ng kung saan nangyari yung action or kung saan mangyayari yung action, siyempre place, particle de, then after niyan, kung ano yung ini-invite natin. Kunyari, punta tayo sa ganyan. Then, maglaro tayo dito sa ganito. Okay. Mga ganun situation. O kaya, kain tayo sa lugar na to, ganon. Kunyari, Jollibee de, chicken o, tabi masen ka. Okay, yung mga ganon. Sa Jollibee, kain tayo ng nung chicken, mga ganon. Then, direct object natin, particle o, syempre. Kahit po, yung matinawag ko po, sample po tayo. Nagets po ba yung topic? Mm. Kahit po, Ma'am Angel. Hirogohan o tabemasen ka. Okay, hirogohan Okay o, po. tabi masen ka. Then, ano nga pwede natin i-reply doon, ma'am? Mm. Pwede natin gamitin doon, ma'am, yung masyo. Ang reply mo, yes, ano yan parang answerable by Hi yes or po no, yun. di ba? Yes, answerable by yes or no. Then, gamitin Hi. natin yung masyo. Masyo. Hi. Ano po yung ginamit mo po, ma'am? Na verb. Hi. Tabe masyo. Yes, yan. Hi, tabi masyo. Ganun po ba? Hirogohan o, yes po, ganun lang po. Omit lang naman natin yung Umit mas. lang po yung mas. Yes. Mm. Taan Mas. tayo ng masyo. Yan. Okay. Ulit natin, ma'am. Hirogohan o, tabi masen ka. Hirogohan o tabemasen ka. Hi. Tabemasyo. Yun. Hi, tabi masyo. Okay. Thank you, Ma'am Angel. Pero pwede pong kumpletuhin yun na hi. Hirogohan o tabemasyo. Yes. Yes, ano naman daw, wala namang problema. Pero like sabi ko nga okey lang naman yun ngayon kasi nagpa-practice pa lang tayo 'no. Okey lang ma-familiar tayo sa mga bawat sentence, yung parang detailed talaga. Pero in terms of Kaiwa 'no, pagka yung medyo colloquial ka na talaga magsalita, yung araw-araw ka na nagsasalita ng Nihongo, na ano siya ma'am, paikli na ng paikli. Hi, sushimasho, hi, tabi mo gano'n, hi. Minsan hi na lang yun, pagka gano'n yung nangyayari. Pero siyempre pag-aaralan natin yung mga basic pagka okey, thank you ma'am. Kasi ano po yung cinema sa Nihongo? Eiga kang po ma'am, eiga. Eiga po is movie 'no, then dudukso mo lang ng kang, eiga kang, eiga kang, eiga kang, eiga kang. I yata yun, I, then ga kang.
May chat ata. Pasensya na po, hindi ako makaka-attend sa lesson ngayon. Nasa meeting lang po ulit to work ko. Ay, kinala po ulit yung record the lesson niya. Sense sample. Go ahead lang. Issue ni ega kande ega o mima sen ka? Hai, mima sho. はい、見ましょう。一緒に映画館で映画を見ませんか？ Then, はい。そうしましょう。おかや、はい、見ましょう。Okay, either done, okay lang naman. Thank you. Okay, tama. Okay na po ba yung topic? Okay na. Okay, let's proceed pa. Madali lang naman yun, no? Pang ano lang siya, kapatid lang siya ni Masyo, no? Okay. Then, wala naman siya masyadong gagawin kasi maglalagay ka lang ng ka. Then, yun, interrogative na yun. Nag-i-invite na siya, no? Yun lang ang kinaibahan niya talaga kay Masyo. Yun lang, kung i-compare nga natin kasi like sabi ko nga, no, parehas lang siya na nag-i-invite, no? Ang kinaibahan lang talaga ng Masen is mas polite talaga siya kaysa sa Masyo. Kasi ang Masen kasi is naka-negative nga po, di ba po? Then, yun nga, dahil naka-negative siya, siyempre, may chance yung ini-invite natin na tumanggi dun sa invitation natin. Okay, yun lang ang dapat tandaan natin, no? Isa yun sa mga dapat natin tandaan sa Nihongo, yung pag-i-invite po. Okay, proceed tayo. Okay, no? Noun 1 to, noun 2. Okay, since parang last time napag-aralan na namin yung noun 1 to, noun 2. Okay. Ano nga ba yan, Sensei? Okay. Noun 1 to, noun 2, verb. Okay. The particle to can indicate that the connected nouns will both do the same action. Okay, anong ibig sabihin yan? Yung dalawang noun na gagawa ng isang action is ano daw? Ito yung nilalagay pang-indicate, no? Anong mangyayari nun? Bali, ang ano nun is to, tapos pagwa, then verb natin. Ganun yung mangyayari. Kasi paano yan? Ayun nga, sabi nga po dito, the particle to can indicate that the connected nouns will both do the same action. Ito lang tatandaan natin dyan, no? Do the same action. Kunyari, ito, Tanaka-san to, Yamada-san wa, Chugoku e ikimasu. Okay, ano yung action nila? Yung ikimasu. Saan pupunta? Sa Chugoku kasi particle he. Ito yung supporting na ano natin, no, fixed particle ng ikimasu kasi directional verb nga po itong ikimasu, no? Isa sa directional verb. Then, yun nga, particle he or particle ni pwede dito. Chugoku or chugoku is ano po yan, China po yan, no? Okay, ano nga, sino yung pupunta sa China, no? Si Tanaka-san at si Yamada-san. Okay, naka-indicate dito na sila yung silang dalawa yung gagawa po ng action, no? Okay, yan po yung gamit ng particle to dito. Okay. Yun lang naman, no? Minsan kasi meron tayong issue no? Na ginagamit together, no? Pero this time, pagka i-input talaga natin yung pangalan, kung sino-sino yan, walang problema na kahit 10 po yan, isa-isahin natin yung pangalan. Pero dun sa last, na yung gagawa ng action, magiging particle wa po siya, no? Yun lang yun lang ang dapat isa nating tandaan dito about po dito sa particle to saka particle wa. Yun lang isa natin dapat tandaan dito, no? Okay. Then it can also indicate that the subject will go to or more places. Okay, ito po isang gamit yan, no? Okay, sama na natin to. Bali may person tayo, then pwede din sa place. Anything na noun talaga to, no? Ayan, ginko to, yubinkyoku to, ano yan? Shakushohe ikimashita. Okay, ano nangyari dito? Kasi nagtoto ka dito, di ba? Di ba't naging dito yung sa pangatlo mo particle he? Kasi dahil dun sa verb natin na directional verb, indication na dito ka nagpunta sa tatlo na to. Bali ganyan lang usually talaga. Like yung sinabi ko sa inyo kanina, to ka lang din, then he sa dulo. Eh sisi, bakit ganun? Parehas lang naman dito yung kanina, di ba? Ba't dito particle wa? Kasi, eto yung subject natin, no? Si Tanaka-san.
saka si Yamada-san. Dito naman, kaya ka nagtoto to, place to, indicating na dito ka nagpunta sa lugar na yon. Ganun yung mangyayari. Kasi usually, kunyari, tanggalin mo si Yamada-san dyan eh. Eto, si Yamada-san, gawin mo lang. Eto na pala, tanggalin mo si Tanaka-san. Yamada-san wa Chugoku e ikimasu. Ibig sabihin, no, si Yamada-san is pupunta ng China. Pero na dalawa, lalagyan mo ng particle to. Ganun po yung mangyayari sa kanya, no? Then, same thing naman dito, to, ba't dito particle he? Kasi ano po ba yung verb natin? Yung ikimasu, no? Okay. Parang ini-indicate nyo dito sa place, basta place ang mangyayari, to, then place, he, directional verb, no? Ganun po yung gagawin natin. It can also be used to indicate vehicles used to go to a place. No? Ito naman, baso to, densya de, kaisha e ikimasu. Okay, ano yan sisi? Siyempre, directional verb pa din. Yung kaisha, kung saan tayo pupunta, particle he. Then sisi, eto noon, ba't ganyan naging particle de? Kasi nga po, vehicle de. Remember natin vehicle de, no? Okay. Kung anong ginamit mo na sasakyan, particle de po, no? Okay. Any question po about dito? Sensei, yung hepo, na ginamit dun sa last na noun, bali dun siya sa verb. Yes, ma'am. Usually talaga ang mangyayari diyan, magdi-difference tayo sa sa verb talaga. Kunyari, saan ba ang gusto mong topic? Sa place, sa tao, or sa sa vehicle? Mamimili tayo doon. Then, syempre, may iba't ibang verb na pwede tayong gamitin. Usually, pagka sa place, ikimasu yun, kung saan tayo pupunta. Pagka ganun ang pag-uusapan, to, then yung pinakalas mo na place is particle he. Ganun yung mangyayari. Then, sa Hindi vehicle po naman, siya, yes po, go ahead po, ma'am. Hindi po hindi po siya, siya dahil dun sa last na noun. Dahil, um, kundi yung dun siya nag-ano sa verb. Dun po siya nag-base sa verb. nagdi-difference siya kung anong gagamitin mo sa noun din. Kunyari, parang ayun, maghahanapin mo talaga, parang supporting kasi yung noun dyan eh. Kung ano yung gagawin niya dun sa pinaka-sentence mo. Kunyari, yung nauna natin, siya yung topic natin. Yung mga to, yung gumawa ng action. Then, syempre, nilagyan natin ng place, then yung ikimas yung gagawin. Syempre, iisip tayo ng gagawin nila na magkakasama. Syempre, ibang usapan na yon. Then, dito naman, sa place naman, yung pupuntahan mo, syempre, usually dyan, mga directional verb yan. To, then pinakalas na place is particle he. Ganun yung mangyayari. Then sa vehicle naman, to, then particle de, indication pa din na yun yung vehicle na ginamit mo. Then kahit anong verb na yung ilagay mo sa kanya. Ganun lang po siya, no? Thank you po. Thank you. So, susulat ko na para hindi ka malito, no? Gawin natin na. Medyo madami na yung natin. Kahit madami yan, walang problema. Basta to lang gawin natin yan. I think magdi-difference naman kung alin talaga yung gamit na na particle po eh. Ay, na noun po. Ito yung una natin, no? Yung sunod naman natin is place naman, no? Sundan nyo lang to yung pattern nito. Makakagawa na kayo ng bagong sentence yan.
Gawa po tayo ano, sample. Then the last one naman natin is vehicle naman, ah. Tinatlo ko na baka hindi kayo malito, baka may magtanong sa inyo. Kasi ba't ganyan ang dami? Eh, 'di ba madami? Usually kumpleto hindi, okey na 'to. Okey na yung ganito lang. Then bahala na tayo sa verb dito. Ito yung pinaka okey, sundan niyo lang 'tong pattern na 'to, makakagawa na kayo ng sample. Go ahead po, sample po tayo. May question po ba about dito? Go ahead lang po. Sample po din tayo kung meron na po kayo. Basta yun lang naman tatandaan niyo dito 'no, magdidiperensiya talaga 'to kung ano yung gagawin nating noun, then kung ano yung nagsu-support sa noun, siyempre kung anong action yung gagawin. Nagdidiperensiya din tayo dun 'no, okey. Kunyari like sabi ko nga, ang gagamitin natin person, i-indicate natin na kasama yung tao na yun na gumawa ng action. Then siyempre pagka gano'n, to, kung sino yung mga kasama mo, then after nung pinaka-last na person or noun 'no, isang ilalagay mo dun particle 1 na. Okey, nag-i-indicate yun yung, subject ng ano, ng sentence natin. Then after nung particle 1, depende na tayo kung anong gusto niyo. Kunyari, Angel Santo, ano, Marvin Santo, then Zenny Sangwa, Ringo Tabimashita. Ibig sabihin nun, silang tatlo yung kumain ng mansanas, gano'n po 'no. Then dito naman sa place gano'n, kunyari, sa lugar naman, then nagpunta ka ano sa Tokyo, then i-indicate mo kung ano yung mga pinuntahan mo sa Tokyo. Shibuya to, Akihabara to, Shinjuku ikimashita. Okey, in-indicate mo dun na nagpunta ka dun sa mga lugar na yun. Then 'no, particle sa pinaka-last naman, kanina particle 1 'di ba? Ngayon naman particle sa pinaka-last na place na i-indicate mo. Then eto yung pinaka-last naman natin sa vehicle naman 'no, um, i-indicate mo naman kung, ano yung mga ginamit mong vehicle. Kasi minsan ganyan 'di ba, pupunta ka sa school or sa company, una sasakyan mo tricycle, then pagsakay mo sa tricycle, sasakay ka ng jeep, pagsakay mo ng jeep, sasakay ka ng bus. Kunyari, ashita, ah,違う。私はトライスケールと、then, ano pa ba? Jeepney to, bus to, 会社へ行きました。particle na pala, sorry. 私は、トライスケールと、ジープニーと、バスで会社へ行きました。Okay, no? Huwag natin kakalimutan yung 会社へ行きましたkasi kung saan tayo nagpunta, particle he po yun, no?
Okay, then yun lang, to lang din particle de to indicate lang talaga yun na, vehicle de, gano'n. Wala pong problema yun, walang kaso yun. Kahit pa sample po tayo, kung sino yung mga meron na diyan. Sensei, question lang po. Yes po. Yung I come to the company by bus and train, hindi na siya pwedeng lagyan ng watashi wa sa harap sa ano? Okay lang, ma'am. Okay Pwede lang yun. po. Watashi Yes, wa, okay. Watashi. basuto, denshot de, ganun. Tapos, ay, hindi pa ako Yes, nare. yes. Kunyari? Wala, hindi pwede. Yung Kunwari po, ano, kung yung ako, tapos si ano sila, po. yung gano'n. Walang problema dun, ma'am. Pwede po Wala yun. Puwede yun, oo, walang problema dun. Kunwari Basta po, masusunod. Sige, tignan ko kung hindi kaya. po Go ahead. watashi to. Go I ahead. am Sige. Tanaka, ganyan. Hindi siya Ikaw watashi to. ikaw na yung mahuhuli dun. Ikaw na lang yung mahuhuli dun. Mahuhuli. Sige, go Kunwari, ahead. example po, Tanaka-san to, Yamada-san to, watashi wa. Okay, yan. Okay. Hindi po siya mapupunta sa start. Hindi siya, oo. Tapos yung tuloy-tuloy mo, tapos gamitin mo naman yung yung vehicle naman, tuloy-tuloy mo din yung vehicle na particle to. Walang kaso yun, ma'am, pagka gano'n. Like sabi ko nga sa inyo, basta na ipunta niyo yung mga particles niyo sa tamang location niyan, kahit magkabali-baliktad diyan, walang problema. Basta yung kakabit niya dapat is nasa tabi niya. Yung mga pics kunyari vehicle de, dapat katabi niya talaga yon. Gano'n yung mangyayari. Then dito naman medyo detailed lang dapat talaga dito, dapat tabi-tabi lahat kasi yung mga person dapat tabi-tabi yan. Bawal mong kunyari lockdown ka, nag-person ka dito tapos ilalagay mo yung vehicle. Kunyari Tanaka-san to, baso to, bawal yung gano'n siyempre. Yung pagkakaduksong-duksong nila then pinaka-last particle wa. Then yung vehicle naman to ka ulit gano'n, then particle de sa dulo. Particle de. Then yung place mo naman, place, Bali po yung to magkakasama. yes. Magkakasunod-sunod. Okay. Then particle wa kung sa tao. Then to ulit, then particle de kung Pag-place. sa place. De. Then Pag hindi vehicle. pala vehicle pala. Pag vehicle de, pag place naman particle he. Okay. Okay. Ganun siya. Okay. Thank you. Kahit po yung magsa-sample go ahead lang po. Go ahead po, sample po tayo.
Yes, go ahead po, ma'am. Sample po ba kayo, ma'am? Go ahead po. Yun lang naman siya 'no, ito kung titignan niyo naman 'tong ano ko, yung ginawa ko dito sa comment section 'no. Ayan na yung ano, yung jumbang niya or yung, order niya 'no, ng paggagawa. Then yun, bahala na tayo kung ano lang i-indicate natin diyan. Kunyari person, palitan lang natin ng pangalan, then pangalan, 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 then particle then kung ano yung ginawa nila. Pumunta, kumain, kahit anong ginawa, nag-aral, mga gano'n. Kunyari ginawa ko ito, yung sa person. Kunyari, Ray Santo, Marvin Santo, Jose Santo, then Angel Santo, Zenny Santo, then Watashi wa Nihongo o Benkyo o shitemasu or Benkyo shimasu, okey. Walang problema dun 'no, kahit napakadami niyang ilagay diyan, walang problema 'yun. Then sa place naman, yun nga, example naman ako niyan sa place kanina, ano, kunyari sa Tokyo, Akihabara to, Shinjuku to, Shibuya he ikimashita, okey. Sinabi ko dun na nagpunta ako dun sa tatlong place na 'yun 'no. Okey, sa vehicle naman, like yung sample ko din sa inyo kanina 'no, yung, ano ba, pumunta ako sa company gamit yung ganyan, ganyan, ganyan. Kunyari sabihin ko, "Watashi wa zitensha to, basu to, densha de kaisha e ikimashita." Okey, ano ibig sabihin nun? Ayun, ako is ginamit ko yung tatlong ano, transportation na yun papunta sa company. Okey, gano'n lang naman siya yung paggamit niya 'no, basta meron kayong mga noun, kung may mga kabisado na kayong mga noun diyan is or mga vocabs niyo, madali niyo ng ano, punan yung mga kailangang palitan dito sa ano natin, sa mga pattern natin 'no. Go po, sample po kayo. Baka po din sayang oras natin. Sample po kayo. Kung hindi niyo naman po kaya is magsabi lang po, then iko-construct po natin. Sample po tayo, go ahead lang po. Na-gets po ba yung topic natin? Na-gets po ba? Okey. Okey, sample po tayo. Magsa-sample po ba kayo? Na-gets po ba? Na-gets yung topic? Yung iba po, na-gets po ba bukod kay Ma'am Angel? Na-gets po ba nung iba? Hello?
Si Sir Marvin po, nag-gets po ba natin, Sir Marvin? Nag-gets po ba, sir? Gumagawa pa lang po ng sample, sir. Antayin ko. Titignan ko tatama yung sample niyo. Hindi ko kasi malalaman kung hindi kayo magsasample kung tama yung ginawa niyo. Sundin mo lang to, sir. Yung nasa comment section. Then, palta mo na lang, sir. Ito, tong tatlo na mamili ka na lang dito kung alin ang gagamitin mo. Kung tao ba, kung lugar, o yung vehicle. Okay, may different uses siya, no? Ito na sa una natin, sinasabi mo na etong mga tao na to is yun yung gumawa ng action. Then, ito naman pangalawa, etong mga lugar na to, ito yung pinuntahan, Sir Marvin. Then, ito naman pangatlo, gagamitin mo to indicate ano yung ginamit mong sasakyan po or vehicle po, no? Okay, yan yung tatlo, sir. Antayin natin. Yung sa mga nagpapasa nga pala ng assignment direct message, magsabi po kayo pagka no? Kanina po kasi pagtingin ko, ano po tawag dito? Nakatambak sa po sa message request po. Mas okay pong mag-PM po kayo sa akin or i-add nyo ako sa Facebook din para makita ko agad. Kasi once na nasa message request, hindi ko po nakikita eh. May mga nagpasa po pala ng ng assignment. Sino pa ba to? Allen. Janessa. Sino po ito nag-request? Sino po nag-request? Sino po yung Anuda? Nel Anuda? Hindi po ba dito yun? Wala na si Sir Marvin, dalawa lang naman yung lalaki natin. Okay, sample po tayo. Go ahead. Meron na po ba, Sir Marvin? Meron na po. Meron na po ba, Sir Marvin? Wala pa po, sir. Salit lang po. Apo po. Okay, sir. Paano ka nagpupunta sa company mo, sir? Sir Marvin? Paano ka nagpupunta sa company mo? Nakamotor. Paano po? Nakamotor. Okay. Ano yung motor sa Nihongo? Ano? Taraiko, di ba? Taraiko. Taraiko. Motobike. Pwede din motobike. Motobike. Then, nakamotor lang? Opo. Mag-isip ka pa ibang sasakyan. Ano pa ba ibang sasakyan? Bus. Pwede din bus na okay. Kung ganun ang gagawin mo, sir, no? Kunyari, sasabihin mo, saan ka pupunta? Sa company, di ba? Ano yung Nihongo ng company? Company is Kaisha po, di ba? Kaisha. Tama po ba, sir? Kaisha. Okay, ang gagawin mo dyan, sir, susundin mo lang yung pattern mo. Kung gusto mo lagyan ng subject yung topic mo, ay yung sentence mo, is sama mo yung watashi wa. Siyempre, watashi wa. Then, ano yung una nating vehicle? Tricycle. Ay, motobike. Motobike na lang, motobike. O, motorbike yun. Motobike to. Then, ano yung next mo na vehicle? Basu to. Then, isa pa.
Densya, train. Densya, then doon ka na magpa-particle din sa pinakalas mo na vehicle. Then densya de. Then saan ka pupunta? Kay siya. Kay siya. Then ang particle niya, kung gagamitin natin ikimas to go. Kung saan ka pupunta, anong particle? Ano po ba yung sinulat natin dyan? Kung saan ka pupunta, anong particle po? Subject yata nun, sir. Anong kahapon yata yun eh. Nag-note ka ba ng review, sir? Kanong kahapon yun, directional verb yun, sir. Particle ni or particle he po, di ba? Meron ka ba dyan sulat, sir? Ano po lang ulit, sir? Particle ni, saka particle he. Yun po yung topic natin last time, no? Yung dito po, wait lang. Particle. Kaka-download ko lang po ng ano, sir. Ngayon po. Naki-wifi lang Kakakataon ako. ko lang. Okay. Pero yun, no? Particle ni, saka particle he, no? Yung particle doon. Kaya ang mangyayari, kay siya, ano particle doon? Kay siya, Particle de. Ay, kung saan ka pupunta, di ba? Kung saan ka pupunta, particle ni or particle he. Or particle he na lang, para hindi ka malito, no? Particle he, then yung verb natin na, directional verb natin na ikimas. Ayun, doon, nakabuo ka na nun, sir. Ulitin nga natin, watashi wa, motobike to, basu to, densha de, kaisha he, ikimashita. Okay, na-pass na, no? Nagpunta na, no? Okay. Ganun lang siya, sir. Ulitin nga natin. Ano yung sinulat natin dyan? Watashi wa, Watashi wa motobike. Watashi wa motobicycle to. Ano yun? Sa bus? Basu. Hindi ko pa nas... Basu. Basu to. Then, yung train. Nasulat ko lang Then muna. Okay, sige. I-dicta ko sa'yo. Watashi wa, motobike to, basu to, densha de, kaisha he, ikimashita. Okay. Kung saan nagpunta, particle he. Okay, yun na lang. Particle he na lang. Huwag na muna natin isipin particle ni. Okay. Then nakapas tayo, ikimashita. Tapos na yung action. Nakapunta ka na, no? Yun. Then yung particle wa doon, ikaw yung topic ng sentence or subject ng sentence. Nakuha natin, Sir Marvin. Ganun lang gagawin natin. Magtoto-toto lang tayo kung ano yung mga, then after that, kung sa person, particle wa. Yung pinakalas. Kung sa place naman, particle he. Then kung sa vehicle naman, particle de, yung pinakalas natin. Nakuha po natin, Sir Marvin. Oba, salamin ko lang po, sir. Okay. Sige. Thank you. Okay, yung iba naman po. Meron po ba? Go ahead po. Sino pong gusto mo gano? Nag-guess po ba yung topic? Go ahead po, sample po tayo. Meron po ba iba? Okay, no. Nag-guess naman siguro yung topic, no? Kasi wala naman po sumasagot, no? Nag-guess po yung topic, di ba? Okay, proceed na po tayo. Okay. Okay, like I said po kanina, ito yung tatlong topic natin dito sa mga particle tone natin, no? Ito, yung mga tatlo natin. Okay, this time naman, ano yung kasunod natin? Parang parehas lang yan, pero nabaliktad lang yung particle. Okay. Okay, ano ibig sabihin nga, sensei? Noun 1 wa, noun 2 to, then yung verb natin, yung action. This pattern is used to indicate that the subject did the action with the person indicated by to. Okay. The interrogative use is darito. Okay, sulat natin sa sa mga interrogative natin is yung darito po. Okay. Ano sa ibig sabihin niya sino ang darito? Ibig sabihin niyan, sino yung kasama mong gumawa ng action na yon? Kunyari, sabi mo, darito, Ringo tabemashita ka? Okay. Sino yung kasama mong kumain ng
mansanas. Gano'n siya 'no, 'yun yung ibig sabihin ng dareto do'n. Okay. Kino dareto dekakimashita ka? Okay 'no, sinabi do'n 'no, kino dareto, okay. Dare is ano 'yan 'no, who, then particle to indicate kung sino yung kasama mong gumawa ng action. Kaya ito, kino dareto dekakimashita ka? 'Yun, tinatanong kung sino yung kasama niyang gumawa lumabas kahapon. Then kino tomodachi to dekakimashita. Okay, ginawa niya, inumit niya lang yung dake na natira yung particle to, then pinalitan niya ng tomodachi lang, then to dekakimashita. 'Yun 'no. Ibig sabihin lang 'no, is yun nga, kasama niya si tomodachi na lumabas kahapon 'no. Okay. This pattern is normally used for actions that require companion to complete 'no. Usually mga gano'n talaga yung dalwahan kumbaga 'no. Kunyari, Josefu-san wa Mary-san to hanashimashita. Siyempre nakakatakot naman yan kung si Josefu-san lang 'no, kinausap niya yung sarili niya 'no. Okey yan. Siyempre may kasama siyang ano, makipag-usap siyempre ayun si Josefu-san daw at si Mary-san ay nag-usap 'no, okey. Then yung issue ni, like yung na-remember natin last time 'no, yung issue ni, ano ba ibig sabihin niyan? Can be added to specify that they did the action together. Kasi yung issue ni diyan 'no, anong ibig sabihin niyan? Together yan 'no, together 'no. Kunyari issue ni "Tabemasen ka?" Ibig sabihin nun, ano, puwede bang ano, kumain tayo sabay, parang gano'n ng sa Tagalog yun 'no. But with or without noun 1 wa, noun 2, it still means the action was done together and at the same time. Okay, ano ibig sabihin nun sensei? Kasi yung particle to dito puwede siyang palitan ng issue ni to indicate 'no, ah, um, Mary-san issue ni tabemasen ka? Ibig sabihin nun ikaw yung kasama ko si Mary-san 'no. Okay, yun yung gamit ng ano dun, ng issue ni 'no. Kunyari, sample natin, Josefu-san wa kumichu to issue ni kairimashita. Ibig sabihin nun nung issue ni dun, si Josefu-san at si Kumicho is magkasamang yun nga, na umuwi. Okay. Then, to indicate that the action was done alone, okay, eto hitori de 'no. Hitori kasi is ano, one person 'no, then yung particle de diyan, to indicate yan yung bilang 'no, yung last time na topic natin 'no. Okay, hitori de is used 'no, okay, watashi wa hitori de kaisha he ikimasu. Okay, mag-isa lang daw siyang pupunta ng company 'no, ng kaisya 'no. Kunyari, hitori de ryori o tsukurimashita, okay 'no. Ano ibig sabihin nun sensei? Mag-isa ko lang niluto yung pagkain. Okay, mga gano'n 'no. Okay. Hitori de kairimashita, mag-isa akong umuwi, mga gano'ng situation puwede siyang paggamitan 'no. Then ano po ang dapat natin tandaan ni sensei dito? Eto yung interrogative natin, sulat natin darito 'no. Okay, who with ano, parang sino, ayun 'no. The action with the person indicated by the interrogative use is 'no. Ayan, yung parang kasama mong ginawa yung action kung itatanong mo 'no. Okay. Yun lang naman 'no, then particle 1 muna tayo, then particle after nung particle 1 mo is yung particle 2. Okay, sample po tayo. Kay Ma'am Zenny tayo, saka kay Ma'am Angel, saka kay Ma'am Mercedes kung kaya po. Okay, ano ibig sabihin niya?
Nakikita natin dito, Ma'am Angel, may tanong ka kanina, 'no? Kasi puwede mo magkabaliktad diyan? Yung sa ano, yung sa person, 'di ba tinatanong mo kanina, Ma'am Angel? Yes po. Napapansin mo parang nangyari yung ginagawa mo kanina na nauna yung particle wa. Pero nage-gets mo kung ano yung diferensya nila, Ma'am? Opo, yes po. Okey. Ang diferensya nila is etong ano, yung isa kasi dito, Ma'am, nasaan ba yun? Eto, 'yan yung particle na yan is to connect 2 nouns with both do the same action. Parang sinabi mo lang na ano, na parehas silang gumawa ng action na yun. Dito naman, ini-indicate mo na dalawa silang gumawa ng action. Kung ano man yung action na yun, parang gano'n. Parang ano sila, yung ano ba tawag dito? Kumbaga sa ano, couple, eh, 'no, 'di ba? Dalawa silang gumawa ng action pagka dalawa sila. Dito naman sinasabi mo lang na pare-parehas yung ginawa nilang action to indicate Hmm. na lahat silang tatlo pare-parehas yung ginawa action. Yung pagpunta, ito nasaan ba yung sample natin dito? Ano, Tanaka-san to Yamada-san wa Chugoku e ikimasu. Okey, in-indicate mo lang diyan na, si Tanaka-san at si Yamada-san is pumuntang Japan. Pero dito naman kasi kunyari eto, dito makikita mo dito sa nasaan na yun? Ano, Josefu-san wa Mary-san to hanashimashita. Okey, anong ginawa ng dalawa? Same thing yung bagay na ginawa nila na kailangan ng, presence nitong isa pati yung presence ng isa para mangyari yung isang action. Nakuha natin yun, Ma'am. Kasi Opo. etong unang topic natin, etong particle wawawa na yan, kahit mawala yung isa diyan matutuloy yung action, 'di ba? Tama po ba? Yung isa po Kunyari may with yes, yung kasi may with whom yes yung isa. isa. Yes po, yun lang ang diferensya talaga nila. Then malaki siyempre malaki yung pagkakaiba niyan, 'di ba? Malaki talaga kung tutuusin kasi yung isa ini-indicate mo na kasama mong gumawa ng action, eh. Tapos yung isa sinasabi mo lang na same yung action na Magkakasama ginawa lang. nila, Okay. magkakasama lang na ginawa. Ayan, baka kasi nalilito kayo, eh. Then siyempre 'pag binaligtad mo yun, ang gusto ko kasi sabihin sensei ano, eh, yung kasama ko siyang Kasi ginawa. Then parang yes kasi po. parang parehas lang pero kung iisipin mo talaga hindi. Yun, kung detail talaga iisipin mo, ano talaga yan, medyo mahirap intindihan. Pero kung magigets mo naman sa Tagalog, madali lang intindihin talaga siya. Yun lang talaga, pero 'pag nagkabaliktad siya, kunyari like sabi mo nga, Ma'am, gusto mong gamitin is, magkasama silang gagawa ng action. Then ang mangyayari niyan, ginawa mo is nagtototo ka, then wa, siyempre matik mali na magiging meaning nun. Then ang dapat mong gamitin is yung wa, then to, ganun ang mangyayari. Okey. Thank you, Ma'am. Okey, sample po tayo, sample. Yung mga tinawag ko po sample po. Madali lang naman yang unang person natin particle wa, then pangalawang person natin particle to. Kung gusto pa natin magpangatlong person, wala ng problema. Then to pa din, then after nun kung ano yung action na ginawa nila lahat. Kunyari ako, ano ba mga puwedeng ano, date. Kunyari, watashi wa Mary-san to deto shimashita. Okey, nag-date kami ni Mary-san. Gano'n gano'n lang siya 'no. Same namin ginawa yung action na yun. Together kumbaga. Okey. Go ahead po. Tanong po tayo baka may mga tanong kayo diyan, mga nalilito. Ako kasi minsan gano'n lang, eh, pagka nakikita kong, medyo baka malito kayo or minsan hindi niyo napapansin yung mga gano'n namang maliliit na detail, ah, kasi hindi ko din talaga makikita kaya kailangan niyo talaga magtatanong din kayo baka may napapansin din kayo na, "Sisi ba't ganyan?" Magkaparehas lang. Minsan kasi hindi ko nasasabi, eh. Go ahead po, sample po tayo.
Nagets mo ba yung topic? Sensei, parehas po bang gagawa ng sample? Darito tsaka issue. Ay, ano yun? Issue ni. Pwede yan ang gawin mo dyan, ma'am. I-start mo ng darito, then kung ano yung anong naisip mo na verb na gagawin nila. Kunyari ako, kanina, deto. Darito, deto shimashita ka? Then, pwede ang henji mo or reply doon is yun. Pwedeng pangalan na lang kasi ako na yung tinanong eh. Indicate na naman na ako kasama ako eh. Ang gagawin mo na lang no, particle to, direct ka na. Kunyari, Mary-sang to, deto shimashita. Pwede nang i-direct na natin to sa person kasi ano na eh, as is na naman ako yung tinatanong kasi. Then tinatanong lang kung sino yung kasama ko. Ganon. Like kung marami naman, wala nang problema. Magtototo ka lang din. Then kung ano yung verb. Magdi-different na lang sa verb lang talaga siya. Pero interrogative Okay na, darito. Okay, go ahead po. Darito, kahit anong verb. Kunya, darito yomimashita ka, darito ikimashita ka, darito kairimashita ka, kahit ano po. Pwede yan. Darito subimashita ka, mga ganon. Okay, iba po yung mga tinawag ko si Ma'am Zenny po. Go ahead po ma'am. Saka si Ma'am Mercedes. Baka po may sample kayo dyan. Nagets po ba natin yung topic natin? Sa iba po, go ahead po magsalita po kayo or kahit comment na lang. Kahit sa comment na lang kayo mag-sample. Kasi kung hindi niyo po ipa-practice yan, yung pinag-aaralan natin, hindi niyo maaalala in the future po yan eh. Kaya hindi niyo din alam kung tama yung ginawa niyong sample. Pag object po, noo. O ba Yes, ni? pag-object particle. Okay. Anasan wa leia to banana o tabemasu? Okay, ana-san wa leia to banana o tabemasu. Okay, ano ibig sabihin niya ma'am? Ana eat banana with Leia. Okay, eat banana with Leia. Okay no. Okay yan, ganun lang kasimple na ma'am. Thank you ma'am. May iba po sa comment na lang po magawa ng sample. Titignan ko po kung tama. Then kung may mga mali, explain ko po ng ayos yan. Mahirap ko po kasi hindi ko alam kung baka nagawa ko tas medyo may konting mali pala, gano'n. Kailangan tama.
Darito, hanashite, dami nito, sir. Sir, wag muna tayong magganto, Sir Marvin. Pang ano na to, sir, eh. Pang mga palas na topic natin to, eh, yung T-form. Wala pa din tayo sa T-form, sir. Wala pa din tayo sa T-form. Mamaya, dictionary form pa lang. Ano pa ba ang pag-aaralan natin na conjugations? Yung mass form, di ba? Then after nung mass form, no, pag-aaralan din natin yung groupings ng verb. Then, I think yung pa lang, eh. Dictionary form. Tama ba? Oo, yun pa lang. Ano pa lang. Groupings pa lang tayo ng verb, then yung mass form. I think yung pa lang na pag-aaralan. Tama ba? Pero wala nang problema to, sir. Omit mo yung lahat ng nasa dulo mo. Ang gagawin mo dun dito, sir, is dare to, hanashimashita ka. Ganun lang ang gagawin mo dito, sir. Hanashimashita or hanashimasu ka. Ganun lang, sir. Walang problema dyan. Dare to, hanashimasu ka. Ibig sabihin, no, kanino ka nakipag-usap. Ganun. Dare to, hanashimasu ka. Then, pwede mo i-reply doon yung tao. Kunyari, Marvin-san to, hanashimashita or hanashimasu. Ganun lang. Di-difference kung naka-pass or naka-present siya. Ganun. Sundan lang natin tong ano, mga yes po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Go ahead po, ma'am Zenny. Go ahead po. Try lang, sensei. Go ahead po, ma'am. Dare to arukimasu ka. Okay. Dare to arukimasu ka. Then? Dare to arukimasu ka. Watashi wa Ben-san to arukimasu ka. Umitable na yung particle wa doon, ma'am. Kasi ikaw na yung tinanong eh. Then, okay. yung kasama mo na lang sasabihin mo. Ganun yung Yes. mangyayari. Ben-san po, to ma'am. Try natin. arukimasu ka. Ben-san to? Okay, ako magtatanong sa'yo. Dake to arukimasu. Tayo? Top form ba? Dake to arukimashita ka? Okay. Ben-san to arukimashita. Yan, past form din. No? Okay. Thank you, Ma'am Zenny. Okay, ganun lang po, no? Sundan lang kasi talaga natin tong pattern na ginawa ko kanina. Person wa, person to, then action. Then kung gusto nyo mag-start sa tanong, dake to asubimashita ka. Sino kasama mong maggala? Gano'n, asubimashita is to gala din yan, no? Dake to asubimashita ka. Then kunya, tinanong kita, Sir Marvin, Marvin-san to, or Jenny-san to asubimashita. Ibig sabihin nun, si Jenny-san, yung kasama kong maggala, gano'n. Then eto naman, yung dake to hanashimashita ka, ito yung ginawa mo, Sir Marvin, yung verb natin na hanashimasu. Dake to hanashimashita ka? Okay, kanino ka nakipag-usap? Pass na tayo eh. Hanashimashita eh. Then, dake to hanashimashita ka? Angel-san to hanashimashita. Ganun lang po siya, no? I-remember lang natin yung particle to. Pero kung i-indicate natin sa isang sentence lang, kunyari magkakwento tayo, watashi wa, Angel-san to hanashimashita. Gano'n, kung i-indicate natin. Pero kung tanungan kasi yan, matik yan, as is ka na dyan, hindi mo na iuulitin yan kasi ikaw naman yung tinatanong. Ang tinatanong mo kasi dyan, yung kausap mo. Or yung kung sino yung tao na kasamang gumawa ng action. Okay na po ba? Nalinawan na dito, Sir Marvin? Nalinawan na po, Sir Marvin? Sensei. Okay, sige. Bali, sir, ang gagawin mo lang talaga, ito yung mga sinusulat ko dito, sir. Ito na lang yung sundin mo, sir. Wag ka muna mag-isip ng kung ano-anong pattern, ganon. Then, sundin mo lang. Mag-isip ka, ano ba yung person? Tao, di ba? Magsulat ka lang ng pangalan. Then, after nung particle wa, pangalan ulit. Then, particle to. Then, lagyan mo na action kung ano yung ginawa nilang dalawa. Ganun lang po. Wag muna tayo mag-isip ng mga ibang mga kumakain na details or mahihirap na pattern po, no? Kasi lalo tayong malilito kung parang pinapahirap natin yung sarili natin na mag-isip, ano ba sa yung guto, ganyan.
Kaya ako ginagawa yung mga ganito sa comment na, eto na yung gagawin nyo. Parang ano ito eh, ano ba tawag dito? Yung pag nasusulat ka ng ano, sa elementary or sa kinder, yung may mga inaano mo na lang, may pattern na guguhitan mo lang. Parang ganun lang din yan. Papalitan na lang natin yung nilalagay yung person, vehicle, ganyan, then directional verb. Kailangan lang natin makabisado. Kunyari, sinabi ko, ano ba yung directional verb? Yan yung mga tinatawag na mga action verb natin na directional. Like ikimas, kimas, modorimas, and kairimas. Yan yung 4 na directional verb natin. Then pag sinabi natin vehicle, alam naman natin yung vehicle. Kaso ang problema niya, kung wala tayong alam na vehicle na nakanihonggo. Yun ang problema. Pati sa place, kung hindi natin alam yung nihonggo ng place, hindi problema yun. Pati sa tao, di ba? Doon lang tayo talaga nagkakaproblema dyan. Like sabi ko nga sa inyo, hindi lang grammar ang pinag-aaralan natin, pati mga vocabs, kailangan yung pag-aralan ng sarili niyo po yan, no? Okay. Thank you po. Watashi wa. Okay, Hazel Sangto. Wala pong G yung sang, no? Although may G sa pag binibigkas. Hazel Santo. Okay. Gakuhe ikimashita. Okay, tama to, Ma'am Mercedes. Tama to. Okay. Okay, let's proceed na po sa another topic. Okay, basta remember nyo lang, pagka mag-isa mo lang ginawa yung action, hitori din, no? Okay, sensei, ano to? Okay, person ni, okay, place of action, particle din, kung saan nangyari yung action ng pagkikita nila. Okay, sensei, ano yan, sensei? Okay, ano yung word na imas? Ano po yung word na imas or verb na imas? Ano pong meaning niya sa mga nag-review ng verb dito? Ano po yung imas? Meron ba nag-review ng verb? Ano po yung imas? Wala pong may alam. Imas. Okay, ang meaning po ng imas is to meet po, no? Okay, may fixed particle to na tinatawag, kaya siya kasama sa mga pag-aaralan natin. Sensei yan, imas, no? Okay. Person ni, kung kanino ka makikipagkita, particle ni. Kasi sabi mo kanina, sensei, sabi mo kanina, ano, particle to. Ito, pag makikipagkita to ha, hindi ka Sensei, naman pwede po, sorry, excuse. Yes Pwede po. po paulit, Paano po? nawalan po ng ano kanina. Okay. Ito yung ano, no? Person ni, then place of action, particle then imas. Okay, like I said po, no? Imas is meron siyang fixed particle para kanino? Kung kanino makikipagkita, particle ni. Yun po yung doon nakapokus yung topic natin dito, no? Bakit, sensei? Kasi, sensei, di ba sabi mo kanina, kung sino yung gumawa ng action, kung sino yung kasama mong gumawa ng action, siyempre, nakipagkita ka, action yun, yung parehas yun. But particle ni? Like I said po, fixed particle ng imas na to meet po yan, no? Then yung sa kayo nagkita na lugar, kunyari mag-meet kayo sa SM, particle de. Yan, kung kanino nakipag-meet, particle ni. Yan na po siya, no? The verb imas, which means to meet, no? Okay. In English, uses the particles the act of the meeting takes place, no? And particle ni to indicate with whom the subject will meet with. Okay, like I said nga po kanina, kung kanino ka nakipagkita, particle ni. Sulat po natin sa mga particles natin. Person ni, then imas. Then, kung saan kayo nagkita, place of meeting, particle de. Ganun lang po siya, no? Okay. Unang sample natin, watashi wa asu, no? Asa. Ashta po din to, no? Asu. Pwede din bigkasin yung ashta na asu po, no? Asu no asa. Okay. Bukas daw ng umaga, no? Okay. Yamada-san ni eki de aimasu. Okay. Ano to? Himay-himayin natin yung mga particle. Particle wa, topic. Then, ito yung particle no dito, yung time 1, no? Time 2. Okay. Then, pinagitnaan niya yung particle no. Okay. Bukas ng umaga. Okay. Then, Yamada-san ni, kung kanino nakipagkita, kay Yamada-san. Kaya nasa kanya yung particle ni. Then, sa makikipagkita, sa eki. Kaya particle de. Then, ano yung verb natin na nagsusupport dito sa particle ni? Yung imas po. Okay, ganun siya, no? Ganun lang, ano. You may sometimes hear, Yamada-san to imas.
using the particle to, there are slight difference between ni and to. To implies bidirectional and ni implies unidirectional. No? It easily understand the function to since they often use to with issue ni no together. No? Okay. Yun lang ang tatandaan natin doon sa particle to sa particle ni no. Okay, gawa tayo sample dito. Mabilis na sample lang, no? Okay, ano pa ba dito? Okay. Okay, ito yung pattern natin Ito na lang sundan nyo. Person ni, then place kung sa makikipagkita, then yung verb natin is I must yun sa dulo. Ayan. Ito na sundan nyo, makakabuo na kayo ng sentence yan. Sensei, sample po. Agad mo. I met Anna yesterday at the supermarket. Watashi wa kino anasan ni supade arimashita. I must po. I must po yun, ma'am. I must. Arimashita. Yung I must ang gagawin na. Ulit nga po natin, ma'am. I met Anna yesterday at the supermarket. Watashi wa
kino anasan ni supade aimashita. Minsan usually ma'am ang nangyayari sa sa time nauuna talaga. Pero wala namang problema diyan. Parang mas maganda pakinggan niyo tingnan mo, gagamitin natin kino, watashi wa, gano'n yung nangyayari. Ikaw kung napapansin niyo yun sa mga sa mga sentence natin. Pero usually Opo, nasa tas yan minsan wala na siyang watashi wa, oo, ganyan. oo gano'n. Ano na talaga parang siya, Kino umintapos na. talaga siya yun, kino, kasi na siya ma'am, ba't nangyayari yun? Kasi kunyari tayo nag-uusap dalawa, then basta kanya Obvious nag-uusap na. tayong dalawa, obvious na kumbaga yun, gano'n yung word na yung obvious. So, as is na ikaw yung ikaw kasi yung speaker, matic yun na sinasabi mo, nakipagkita ako kay ano. Kumbaga sa Tagalog 'no, nakipagkita ako kay ano, kay Ana-san, kumbaga gano'n. Pero yun, kay Ana-san gano'n, diretso na minsan talaga. Pero wala ng problema dun kung mag-watashi wa ka dun. Pero Pero 'pag pwede ikaw na. puwede din meron naman. Ang difference lang kasi yun pagka yung masyado ka ng colloquial talaga magsalita, umit ka na ng umit ng mga salita, paikli na ng paikli. Pero ang pangit nun, when comes to kunyari mga boss ang kausap mo siyempre mag-a-adjust ka diyan. Kunyari nag-plain form, hindi niyo pa kasi alam yung mga plain form ng mga conjugations, eh. Pero 'pag natutunan niyo kasi yun yung mga colloquial talaga na gamit. Then yun nga, once na ako katulad ko ngayon, nasanay ako sa pang-araw-araw na salita. Kahit maghapon mag-usap ng Nihongo walang problema sa'kin. Ngayon, nag-aano ako, nagsa-sideline ako ng ano ngayon, ng Siyakusha or yun talagang gusto ko kasing trabaho talaga, yung ano ba tawag dito sa Siyakusha? Interpreter, 'no? Like nung nakaraan 'di ba nakita niyo yung may meeting kami na employer sa Japan, dito para sa Shinjuku 'no. Ayun nag-presentation ako dun, then ayun ang mahirap sa kanya. Once na nasanay ka sa sa mga colloquial na salita na paikli ng paikli, pagka pumunta ka na sa business na conversation, siyempre sabi ko nga sa inyo may level yung Nihongo. Bawat kausap mo depende dun kung ano yung gagamitin mong mga salita, yun ang mahirap. Kaya ngayon hanggang ngayon nag-a-adjust pa din ako. Pero yun naman process din naman kasi yan, like eto kunyari nag-aaral kayo ng N5, sa una mahirap talaga yan, lalong eto yung pinakaunang stage yung matic tignan mo nakita niyo 'di ba, nasa 20 kayo ata, pero pagdating nung pa 2 days niyo wala na, nangalahati na agad, eh. Gano'n kasi yan 'no, parang kumbaga sa pagkain, minsan takaw tingin tayo gano'n na, maganda yung sahuran ganyan, ta-try kong mag-aral. Pero nung nakita natin na, gan'to pala ang effort na kailangan mo ibuhos, nagi-give up nagi-give up agad tayo. Pero kung titingnan niyo talaga in the future 'no, na once na nag-effort tayo ngayon malaki. Kasi sabi ko sa inyo kahit dito ka lang magtrabaho sa Pinas, kahit 'wag na sa Japan, eh, malaki yung makukuha mo or madami kang linya ng trabaho na makukuha lalo kunyari sa line ka ng ng mga BPO mga ganyan, mga call center, doble yung sasahod mo talaga. Like mga IT na nasa 200,000 ang swelduhan ng mga 'yan. Then yung normal na entry, ang range ng sweldo ng Ensang po is nasa pinakamababa is 40K hanggang 80K. Then palagay mo na 70K gano'n. Then ang N2 naman po is nag-i-start siya sa 70K hanggang 120K. 'Pag wala kang skill, like yung ano ba yung sinasabi mong skill, like yung mga IT ganyan, basta yung mga skill na kailangan talaga ng aral ng college, yung mga gano'n. Pagka wala kang mga gano'n is nasa gano'n yung range. Pero kunyari IT ka, marunong ka sa mga encode, ganyan, ang nangyayari dun kung N2 ka nadodoble halos yun, nasa 160,000 gano'n. Then parang yun lang talaga yung range ng ng swelduhan kumbaga, yung pagbabasehan mo. Kaya kung tatanungin niyo kasi worth it ba yung pag-e-effort namin ngayon kung mag-e-effort kami? Worth it yan, pero like sabi ko nga sa inyo, long long process talaga yan. Kasi ang mangyayari kasi talaga diyan hangga't nag-aaral hangga't kinuha mo ang linya ng trabaho mo is Nihongo, nonstop yan. Kahit ako hanggang ngayon nag-aaral pa din ako. Kasi eto na yung naging ko, linya ng trabaho ko, eh. Nonstop siya hangga't ang trabaho mo is Nihongo, linya mo is Nihongo, nonstop ang pag-aaral. Pero nakakatuwa lang kasi niyan kunyari ngayon process lang, hiragana, katakana pinag-aaralan niyo, then yun tuloy-tuloy na yung mga dati niyong hindi niyo ine-expect na nagagawa ngayon nakakagawa na kayo ng sentence kahit maikli. Yun, process din talaga yan.
Hindi naman nakukuha ng biglaan niya. Kaya yun, yung kung mapapakinggan naman 'to ng mga nagre-recording na lang gano'n, pasulpot-sulpot. Um, yun payo ko sa inyo, hindi naman kasi talaga nakukuha ng biglaan yan. Gano'n, process po yan 'no. Then once na umabot ka ng N4 yun, medyo sisipagin ka niya kasi nasa second step ka na, eh, pataas ka na, eh, gano'n. Yun lang payo ko sa inyo, tiyaga lang talaga. Mahirap, mahirap kung mahirap. Mahirap talaga pero worth it yan, sabi ko sa inyo. Kahit di ka na mag-Japan, dito ka na lang sa Pinas. Alam mo kagandahan kasi sa linya ng ano, kahit hindi mo sinunggo, kahit ata mga Spain na bilingual, hindi ikaw ang hahanap ng trabaho. Employer ang naghahanap ng ano, ng aplikante. Unlike kunyari, mga IT ganyan, pahirapan eh. Parang yung mga ibang trabaho, like yung mga normal lang na ano, mga BA, mga ganyan, pahirap pa maghanap ng trabaho. Pero once na may level ka ng Nihongo, no, yun, madali, ikaw yung hahanapin ng employer. Ganun yung mangyayari. Marami po, I think nasa 4 ata yung sinalihan kong group ng mga Japanese bilingual, eh. Sample po tayo, go ahead lang po. Sample po tayo. Sensei, try ko lang, pero Go ahead ano po. lang, simple. Okay, wala nang problema diyan, ma'am. Go ahead lang. Shinji no Nagoya jo aimasu. Shinji, no? Ano po yung Shinji, no, ma'am? I mean, Shinji is a name. I mean, Ben. Ben sama na lang. Ah, go ahead po ulit. Pangalan ng tao. Go ahead po ulit. Yung Shinji. Cindy, Cindy. Okay, go ahead Shinji, po ulit. ah. Go ahead po ulit. Cindy, Shinji ni Nagoya jo aimasu. Nagoya, Jo. anong Nagoya Jo, ma'am? Nagoya jo at castle, Nagoya castle, parang ganun. Castle. Then ano yung particle doon? Bigyan niyo nga sa comment, ma'am. Ni Nagoya. Okay. Hindi, Nagoya jo. Baliktad. Sige, dahan lang, ma'am. Okay, ulit tayo, dahan. Hindi. Okay. Okay. Wala yung particle ko. Okay. Shinji ni Nagoya jo Lagyan de natin ng sang, ma'am. aimasu. Para hindi ka malito. Shinji sang ni Nagoya jo de aimasu. Okay, okay, no? Okay, ganun lang. Huwag natin kalimutan ang particles natin. Then yung sang, ma'am, huwag niyo kalimutan yung paggalang kasi sa ano yan, sa pangalan ng tao. Okay. Thank you, ma'am. Okay, iba po, go ahead lang. Hindi na ata kaya to. Medyo mahaba-haba to. Okay, sample po, go ahead lang po. Tama ba? Ang napag-aralan pa lang natin na conjugations, may nasulat na po ba kayo sa conjugations? Or wala pa? Yung mass form lang, di ba? Ang alam nyo na conjugation, mass form pa lang. Ma'am Angel, may sulat po ba tayo dyan, Ma'am Angel? Mass form pa lang na pag-aralan natin, di ba? Then, yung groupings ng verb, di ba? Tama po ba? Okay, balikan natin yung groupings ng verb, no? Kasi kailangan natin sa susunod na lesson natin, eh. Okay. Ano po ba yung groupings ng verb natin, Ma'am Angel? Ano yung tatlong group natin? Try nga po natin, ma'am. Yung E sounds po. E sounds, S sounds, and S sounds. Irregular verbs, no? verbs. Okay. Paano natin kukunin yung I sounds? I sounds, omit the mass. Okay. And get the verb stem. Then? Ano ba to?
Then add mas. Tama, hindi. Binalik mo ulit, Binalik. tinanggal mo, tapos binalik ulit. Binalik. Kukunin, titingnan natin kung ano yung Kukunin po yung may i- E sounds. Okay, determine kung I sounds or E sounds, no? Omit natin yung mas, get the verb stem, verb stem, then determine if it's I sounds the or I sounds or E E sounds. sounds. Then, yan. Kung I sounds, group 1. Group Okay, ano 1. yung mga I sounds na yun, ma'am? Sinulat mo natin. Chi. I, Chi. I, Ri. ri, Bi. I, Mi. ni, Ni. ni. Okay. Gi. Gi, last. Shi. Okay, she, no. Okay, doon naman sa E sounds natin. Omit the mas. Okay. The mas. Get the verb stem. Yeah. And Determine if it's determine the S sounds. Okay, no, yun. Ganun lang siya. Then, hanapin lang natin kung S sounds. So, dali lang naman. Then, yung sa group din natin, yung irregular verbs. Ba't siya naging irregular verbs ang tawag? From dictionary po, ay noun siya na nagiging verb po. Verb, no? Okay, turn into verb, no? Then, by adding Mas. Mas Or she must. She must po, ma'am. She must po yung to do na. Pag single lang kasi na she must, ma'am, to do yan. To do yung she must. Kaya once na ginawa mo, kunyari, basketball is noun. Then, inada mo ng to do. Ibig sabihin, gagawin mo yung pagbabasketball. To play basketball na siya. Ganun lang. Kaya siya naging, then, minsan may particle law, then omitable naman kasi yung particle law, no? Kunya, benkyo o shimas. Benkyo is study, then particle law, shimas. Then, pwede na Same lang din po yun. Ano po, ma'am? May, same lang din po kahit may o siya o wala. Yes, ma'am. Benkyo shimas. Umitable siya. Wala no bearing din kahit ano mo. Ano lang, tunog ano lang siya. Tunog native pagka ganun. Native Japanese pagka wala ng particle o ganun. No, umit talaga yun minsan. Minsan nga sa mga ano natin, mga direct object natin, no. Kohi o nomimas, kohi nomimas, ganun. Minsan, pero mas pag nasanay ka na may particle law talaga, mas maganda pakinggan, no. Ganun. Then yun, ba't natin inulit yun, ma'am? Kasi next is yung pangalawang pattern natin. Kasi may mas din tayo, di ba? Ano yung apat na ano natin? Mas form. Pinakauna natin, mas. Then Mas, negative present masta. natin. Negative present po muna, ma'am. Masen. Masen. Then past negative. Masen deshta. Okay, then past positive. Mashta. Okay, no? Okay, thank you, ma'am. Okay. May notes si ma'am, no? Okay na, ba't natin inuulit yung sisay? Kasi, yung pag-aaralan natin ng conjugation bukas is yung tinatawag natin na Jisho K. Ano ba yung Jisho? Jisho is dictionary po. Yung K is form. Kaya, Jisho form ang tawag yan sa Nihongo or dictionary form. Okay. Then, ano ba tawag dyan, sisay? Ba't ano yan? Then, explain ko naman sa inyo kung ba't dictionary form yung tawag yan last time eh. Kasi, once na mag-search tayo sa dictionary, hindi po siya naka-mass form, naka-dictionary form po siya, no? Ganun po yung, ano niya, yung, ang tawag dito? Yung pag-search sa kanya or pagsasagaso, no? Okay, this time, sisay, ano yan? Ano yung tinatawag naman, sisay? Ano yung mga form ng tinatawag yun na yan? Ngayon, sa Nihongo, no? May iba't ibang form tayo na ginagamit. Different uses siya. Like kunyari, pinag-aralan natin yung mass form. Siyempre, may mga different usage yung mass form, then may mga different forms din yung mass form na tinatawag. Kunyari, yan, masen deshta, then mashta, yan yung mga ginagamit natin. Then eto, yung dictionary form, ano yung mga basic uses niya? Ngayon, eto, yung mass form is yung rule verb naman, or dictionary form, isa siya sa tinatawag na plain form sa Nihongo. Ano yung gamit niya, sisay? Ay yung plain ng mas. Ang katumbas niya sa polite form is yung mas. Yung present positive. Then, ang katumbas niya naman sa plain form is yung dictionary form. Then, makukumpleto niya bago matapos ang N5.
Bale, di ba may 4 tayo, Ma'am Angel? Meron tayong mas, meron tayong masta, meron tayong masen, then meron tayong masendesta. Ngayon, ang mangyayari diyan, bawat isa na yan magkakaroon ng parehas na plain form. Kumbaga ito, isipin natin, polite form to, tong mga mas, kasi pwede mong paggamit yan sa mga boss mo pagka hindi ka sanay sa mga ibang mga respectful verbs kung hindi mo kabisado. Ngayon, ito, pag hindi mo alam, pinaka-safe zone na talaga kung hindi mo kakilala kausap mo or mga boss kausap mo, magma-mass form ka. Ngayon, saan mo ginagamit yung plain form? Ginagamit yung mga plain form sa mga grammar patterns sa N4. Gamit na gamit po yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, once na nag-i-start ako ng N4, iniisa-isa ko lahat tong conjugation na pinag-aralan ng N5. Kasi kung tatanong nyo, ilan naman yan? Ilan naman yung mga conjugation na yan ng verb? I think nasa 30. Nasa 30 yung conjugations na yan. Ang dami niyan, kaya dapat pag-aralan natin. Kasi pag natambak yan, sakit sa ulo po niya, no? Pag hindi natin nakabisado lahat yan. Then different groupings, different conjugations ang mangyayari pagko-conjugate. Yun. Then yun nga, sabi ko sa kanina, 4 yun. Then ang pinakauna nating matatalakay na plain form is itong dictionary form. Then ang katumbas niya is yung present positive. Ganun po siya, no? Yun. Konti idea lang po para doon. Then, ayun nga, makikita naman natin dito, no? Yung I sounds, no? Sabi dito. Kaya sa groupings ng verb natin, no? U verbs ang tawag sa kanya or dictionary form. Okay. This is the basic form of verbs given in this form in the dictionary. Okay, name. Ayan, no? Yung mas natin, no? Conjugated by omitting mas, then changing I sounds and turn into U sounds. Okay, ano sabi niya, sensei? Kunyari, yung aray mas. Yung aray mas natin na I sounds, sa dulo, omit natin yung mas, then matitira is yung aray na lang, no? Then yung I sa dulo, ita-turn lang natin into U sounds. Magiging araw. Ganun lang siya, no? Yung paggamit dito. Pero bukas ko na lang explain sa inyo ng detailed siguro, no? Kasi medyo mahaba-haba kasi explanation. Konting briefing lang. Okay, yun. Sa group 1, yun lang. Then sa group 2, madali lang po yung group 2 nito. Kunyari, sa group 2 natin, mas, then omit lang natin yung mas, then add lang tayo ng root. Madali lang, dalawang step lang. Omit lang ng mas, add lang ng root. Sa group 1 kasi 3 step eh. Okay. Then sa group 3 naman, medyo madali lang. Yung Benkishimasu magiging Benkisuru. Okay, yun lang naman siya, no? Although, yun lang, pero kabisaduhin din kasi talaga to eh. Kailangan mo kabisaduhin kung paano i-conjugate. Then, syempre, ang unang-una dyan, ano yung pinakakailangan? Ano yung pinaka-first step na naiisip nyo dito sa topic na to? Ano yung pinaka-first step na naiisip nyo? Mas magko-conjugate tayo nitong dictionary form. I-memorize po yung Alin po mo? mga verb. Yes, isa na yun. Syempre yung verb. Then, kunyari may verb na tayo. Ano yung pinakauna natin gagawin? Ano yung naisip mo, ma'am? Wala po may Ano yan mo? I-determine natin kung anong group. Syempre, kung kanya nangyari yan. Parang group ilang one yan. group to, Sensei? 3? Tatlo lang din. Tatlo Yes, lang. like yung sabi ko nga sa inyo, yung Parang di ba, ang dami po. yung sinasabi kasi ng libro last time na dapat ma-master mo yung groupings ng verb. Kasi totoo yun. Kasi kunyari, eto, conjugation. Ngayon, nag-conjugate ka, may verb ka, may tabimas ka. Then, anong Sensei, ginawa ano ba, mo? sorry. Yes. Anong pinaka-meaning ng conjugation? Conjugation Pag-aalis? is yung verb. Iniiba mo, kumbaga, pag-iiba, ganon. Then, bawat conjugation is may meaning yan. Kunyari, search tayo sa Takuboto, no? Ito, yung dictionary form, di ba? Ang tawag sa dictionary form is, ano po ba? Yun, pang gamit siya sa dictionary. Then, ang katumbas niya is yung mass form na sinasabi po natin, di ba? Takuboto. Takuboto kasi may grammar na Nga, search natin. Yung tabemas, kahit i-search mo dito yung tabemas, although lalabas siya, pero ang lalabas niyang taberu eh. Naka-dictionary form siya.
Kasi dictionary 'to, 'di ba, yung gamit ko. Ngayon 'pag sinearch mo 'yan, ma'am, may mga lalabas diyan. Kunyari ito makikita natin, ayan o, conjugated forms. Then ito yung tabiru, present future, tabemas. Ano ang katumbas niya is tabemas po, nakita natin. Then yung Yes po. tabemashita naman, ang katumbas niya is tabeta sa plain form. Then ito, may mga te form na tinatawag tayo dito. Then ito, yung may nai form naman, ayan, mga ganyan, nai form na te form, ganyan. Yan yung mga sinasabi natin, ma'am, na mga conjugations. Then, like I said po kanina, sisi, ba't napakadami naman yan? Ano-ano yung pinagagamitan yan? Gano'n, no? Marami po, lalong-lalo na sa N4 po natin, no? Sige nga, sisi, sample ka nga. Pakita mo nga kung ano yung mga pinagagamitan yan. Okay, punta tayo sa drive, no? Magbukas tayo ng isang pattern ng N4, no? Ito yung pinakauna na lang. Okay, time relation, no? Nakita natin dito. Ayan yung mga conjugations. Then after that, dito mo iduduksong, ito yung sentence pattern mo, yung to key. Ngayon, kunyari, sinabi sa'yo, verb plane. Ano-ano ba yung mga verb plane na yan? Yung dictionary form, nai form, ta form, then nakata. Yung past negative. Then, pag hiniyaan ka ng verb plane, yun ang mga ibibigay mo, then iduduksong mo dun sa pattern. Kunyari, taberutuki. Kasi ang meaning nito po is yung when. Ang meaning niya. Kunyari, taberutuki, when na kumakain ako, ano nangyayari? Nakikinig ako ng kanta. Kunyari, ganun ang mangyayari sa kanya, no? Kaya gamit na gamit yung mga sentence pattern. Lahat yan. Lahat ng 95 pattern ng N4 po, lahat yan nahingi. Ayan, noun, no, maini, mga ganyan. Verb plane, affirmative, mga ganyan. Kaya dapat matutunan natin to. Or makabisado lahat natin yung verb plane, past affirmative, mga ganyan. Verb plane, past, yan. Verb plane, non-past. Pag sinabi natin non-past, bawal yung present. Bawal yung past. Present lang ang pwede. Ano yung present natin? Dictionary form, saka nai form. Ganun siya. Kaya dapat makakabisado natin yan. Like sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-i-start talaga ng N4 nang hindi ko nakikita ang mga estudyante ko na kabisado po to. Then sad to say, ang sakit sa ulo ng estudyante ko na isa. Nasabi ko sa inyo, 10 sila. Then madami naman sila kasi hindi na nag-attendan. Yun yung mga bundle lang kinukuha eh. Ang umattend sa akin nung una 10. Then na-warshock sila kasi kahit isa wala sila nabigay na kahit ito yung magaling pa kasi Ma'am Angel eh. Kasi hindi nila alam yung groupings ng verb, ma'am, nakaabot ng N4, walang nakapagbigay kahit isa. 'Di ba? Ang sakit sa ulo pagka gano'n. Ang nangyari, ma'am, yung 2 days namin binalikan lahat namin ng topic ng N5. Then pinasulat ko ng pinasulat sa kanila. Kahit Then ako din po dito ako nalilito sa mga mga verb na mga dictionary form. Yung paglagay po ng Process yan, ma'am. paglagay ng mga Process. Apo. Yan, di ba, dahan-dahan lang tayo. Ang pinakauna kasi talaga niyan, ma'am, ito sinasabi ko nga sa'yo, ma'am, ano yung pinaka-first step mo talaga dyan? Siyempre, kung hindi mo alam yung groupings ng verb, hindi ka makapag-proceed, di ba? Tama, di ba, ma'am? Apo. Oh, paano mo i-conjugate yan? Sige, hindi mo nga alam kung group 1, group 2, or group 3 yan. Meron kang verb, pero hindi mo alam kung paano mo i-conjugate. Kasi ibang conjugation ng group 1, ibang conjugation ng group 2, ang group 3 iba din, di ba? Connected din po to sa yung 3 group na verbs. Yes. Ganun. Kasi kala ko iba na naman po ito. No. Medyo na parang masishock ako. Kaya siya yung pinaka-base na sinasabi ng libro na once na nag-aaral ka ng Nihongo, kailangan mo ma-master yung groupings ng verb. Kasi makikita natin dito, eto, conjugation to, yung una, para sa group 1. Then eto, para sa group 2. Kasi yan, mga e-sounds lahat yan, makikita natin, no? Oshe, tate, yogore, lahat e-sounds yan. Then sa group 3 naman natin, yan, yung shimas naman, benkyo shimas, magiging benkyo suru. Ganun lang siya. Kaya, kahit ganyan lang siya, na kabisaduhin pa din, then pinaka-first step talaga niyan, kung hindi natin kabisado yung groupings talaga, hindi tayo makakapag-start ng conjugations. Tama po, di ba? Kaya yung mahirap pagka kamot talaga sa ulo pagka sabi ko, ano po ba yung groupings ng verb natin? Wala talaga. Parang nasa 15 minutes na ako. Sige nga, kahit isa lang groupings or kahit
konting details lang na naaalala nyo kung paano mag-groupings ng verb. Wala talaga. Then, no choice naman pagka ganun talaga eh. Kaso mabagal ang process kasi na ano. Pero Ang wala hirap na problema. po balikan nun pag nakapunta ka na ng Wala, N4. no choice. No choice naman pagka ganun, syempre, trabaho mo yan, magtutugo ka dyan. Abot na lang sa ulo, ganun. Ganun nga. Dahan-dahan lang din. Pinapaulit-ulit ko, then, ang mahirap kasi, like yung sabi ko nga sa inyo, ako, kaya ko naman magturo, pero yung sa inyo, kahit ituro ko, kung hindi nyo naman isusulat, yun nga, sabi ko isulat nyo, mapakinabangan ko yan. Kung hindi nyo isulat, then, another lesson na naman. Tapos yun, ang nangyayari, hindi ka nagsasabi, then hindi ka din nagsusulat, tapos pag natawag or pinapagawa ng ano, no choice ka, di ba? Wala din papasok sa utak natin. Then, wala din kasi tayong tinake down notes. Then sabi ko nga, kung gano'n, umabot na din ng N4, tapos konti lang din yung alam, mas okay na mag-quit na lang. Para sa akin na, kasi magsasayang na lang din ng oras, okay magpa-rebatch, gano'n. Balik ka ulit ng N5, walang problema yon pagka gano'n. Mas ina-advise ko yun sa mga estudyante ko, kunyari gano'n. Ayan, may mga nagcha-chat sa akin, "Sisig, paano yan, hindi ako nakaka-attend, medyo nahuhuli ako ng klase." Ina-advise ko sa kanila na kung ano yung, tamang schedule para sa inyo. Kunyari bakante ka ng mga mas umaga, gano'n, yun na lang kunin mo. Wala ng problema kung lumipat, eh. Basta nasa 1 to 2 weeks pa lang tayo na span, 'no? Pero kung nasa na, patapos na ta's lilipat ka pa, parang sakit naman sa ulo nun, parang hindi na puwede pagka gano'n. Then yun, puwede ka din lumipat ng ibang sense, walang problema. Then puwede ka din sabihin mo, puwede bang next month na lang ako mag-start po, ganito po kasi may schedule. May schedule ako, may trabaho ako, hindi na ako makakapag-commit. Ano naman ang sinjuro diyan 'no, open naman sa mga ganyang bagay po. Okey. Any question pa po? Go ahead lang. May question pa po ba? Okey kung wala na po 'no, 10 na din, medyo late na din sa inyo 'no. Okey, お疲れ様です皆さんね。また明日po 'no, ganbatte po sa Nihongo 'no. Okey, thank you po.